Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, Poco M7, sulit ba siyang i-purchase ngayon 2025? Tara, pag-usapan natin. So yan, for today's video, ang topic naman natin is yung bagong labas din na Poco M7. So yun nga, titingnan natin kung sulit ba ito i-purchase ngayon 2025. Kasi marami rin mga consumers na nakikita ko sa comment, Lods, ang daming tanong din, Lods, okay ba Poco M7? Poco M7 naman, Lods, pag-usapan mo naman yan, i-review mo naman yan. So syempre, i-full review natin ito sa ibang video. Pero dito, gagawa muna tayo ng ibang topic. Kung baga sulit ba siyang i-purchase ngayon 2025. At kung interested kayo dito, sobrang mura lang po neto dito sa ating View Products. Dito lang kayo magkiklik neto. At pag dyan kayo bumili ng Poco M7, may naghihintay pong special voucher para sa inyo na makukuha nyo yan. Up to 1,000 pesos off po yan dito sa Poco M7. Laki na makukuha nyo yung discount. Pero ano nga muna ba ang SRP niya? Ang SRP po ng Poco M7, 6GB 128 neto, nagkakalaga siya ng 7,499 at 8,499 for the 8GB 256. Again, sinasabi ko po is SRP or suggested retail price kasi yan po yung possible price na pwede nyo siya makuha sa mall. Pero again, dito nga sa ating View Products, mura nyo lang makukuha itong Poco M7. Tulad nito, nakuha ko lang to sa online ng halagang 5,500 pesos. So, 2,000 piso agad po ang na-discount natin pag sa online po kayo bibili at dito sa ating View Products. Grabe, think yung 8GB 256 nito nagkakalaga ng 6,000 plus. Or baka saradong 6,000. Again, depende po yan sa sale. Pero asahan nyo sa online, below SRP talaga siya. And ito yung napili kong color kasi very interesting siya. Silver, pero meron siyang two-tone color dito sa gilid. Para nga siyang Optimus Prime Edition ng M7, kumbaga. Pero available to sa mga iba't ibang colors like black, silver, at blue. And syempre, ang isang minamarket ng Poco dito is yung battery. Ang battery kasi nito is whopping 7,000 mAh non-removable battery, which is napakalaki po for a smartphone. Yung 7,000 mAh battery, nakikita natin yan na battery ng isang tablet device na meron na po dito sa isang smartphone. So sa mga consumers diyan, na unang tinitignan is battery or main primary or main factor nila when buying a smartphone is battery, maganda pong isuggest sa inyo ang Poco M7. And yun nga, ito nabilib ako sa device na to kasi 7,000 siya. As dapat in-expect natin mataba, mabigat, pero dito mga ka-J-Vlog, manipis siya for a 7K battery ha. Ang sinasabi ko, 7K battery. Slim naman din siya kahit papaano. And yung ano niya, yung weight niya, hindi siya mabigat. In fairness hindi siya mabigat. Pero syempre, when comparing sa mga smartphone na merong 5K, na merong 6K, ito mga to, mararamdaman nyo yung bigat netong Poco M7. Pero again, pag i-compare ko siya before, kasi ang dami ko na rin na-unbox sa mga smartphone na merong malalaking battery capacity, like 6,000, 5,500. Before noong 2021, 2020, ang tataba niyan. Pero ngayon nga, nakakatuwang innovation ng mga brands na naglalagay na sila ng malalaking battery capacity sa manipis lang na enclosure ng smartphone. So, napakalupit. At syempre, when it comes sa design, for me, very, very unique. I don't know kung anong purpose ng mga line na yan. Siguro, ergonomics lang yan. Para hindi maging mukhang plain yung likod ng Poco M7. Pero ito na, ko dito, yung two-tone niya. Pero pag nilagay nyo na si Marin Jelly Case, wala na. Finish na. Hindi mo na makita yung design. Ayan wait lang. Ayan. Wala na. Hindi nyo na makita yung design. Pero in fairness kasi, maganda talaga yung binigay nilang Jelly Case ngayon. Matte finish. Hindi siya parang chipipay na Jelly Case, di ba? Kumbaga, pati yung Jelly Case na to inifortan ng Poco. Pero, yun nga, pag tinanggal nyo na, makikita nyo na ulit yung design. Kaya kung gusto nyo makita yung design na ito, bumili kayo ng transparent na Jelly Case or yung mga sandy na case, di ba? Yung mga nakikita pa yung back cover.
So yun, when it comes sa camera naman neto mga ka-J-Vlog is a dual camera setup naman ang Poco M7. Ang main megapixel niya is 50 megapixel po. Tapos ang front facing camera niya is 8 megapixel. So sa ating full review, ika-camera test natin to, bibigay ko rin yung final verdict ko when it comes sa camera netong Poco M7. Syempre when it comes sa kanyang price, yan naman na rin ang nakikita natin na megapixel ng mga brands. Pero let's hope yung 50 megapixel niya legit talagang 50 megapixel kasi parang nadala ako sa Poco C71 eh. I know budget naman yun eh. Ito kasi mas okay pa siya, mas mahal. Na yung Poco C71, 32 megapixel siya pero ang crappy nung quality. Pero sana dito maayos nila yan. Tingnan natin sa ating camera test. Pero nakapag-provide na ako ng konting photos dito sa Poco M7. Pero ano kasi siya, indoor ko kasi siya na-take eh. Pero mas maganda kasi mag-test ka sa kumbaga sa outdoor talaga. Pero in fairness sa tinake ng photo ng wife ko, malinaw din, no? O, ayan, no? Diba? Ito yung front facing. Malinaw naman pala. Ayan. Front facing camera yan. And this is the rear camera. Makikita nyo yung detail ng flower, yung plastic flower, diba? So, yun. Abangan nyo na lang yung ating mga more photo samples and video samples nitong Poco C71 sa iba nating video. And next, when it comes sa chipset. Pag-usapan natin. So, sa mga naghahanap ng chipset na merong Qualcomm Snapdragon, ito po mapoprovide natin. Meron siyang Qualcomm Snapdragon 685. At ang GPU niya is Adreno 610. So, yung 685, matagal ng chipset yung yung Adreno 610. Matagal ng GPU yan eh. I think 2020 meron yan, 2021. At pati 2019 may Adreno 610 na, pero sa mga mid-range or higher entry, ito kasi nasa budget na. Yung Qualcomm Snapdragon 685, several times na rin naman natin na-test yan sa mga iba't ibang brands and hindi po mabagal yan chipset na yan for multitasking, tapos dinagdagan pa ng mataas na RAM. Diba? All goods din naman siya. Kaya no worries, pag maglalaro naman kayo dito, makakapag-provide naman siya ng okay na quality when it comes sa gaming performance. Pero kung solid gamer kayo, syempre hindi para sa inyo to. Again, always expect pag bibili kayo ng smartphone dun sa presyo. Kung gusto nyo ng mas high performance sa device, kung solid talaga kayo sa gaming, syempre magdadagdag kayo ng budget. Ito kasi napakamura lang. 5 to 6,000 pesos. Tapos well-balanced yung specifications. Yan yung maganda talaga dito. Well-balanced yung specs na in-offer dito. Balance yung RAM, balance yung chipset, balance yung screen, yung battery and all. Kumbaga, all-rounder din itong si Poco M7. At yun nga, sa ating game test, stay tuned lang. Naman natin siya, itatry natin sa mga iba't ibang laro like Genshin, WoWa, at marami pang iba. So, maganda kasi dito na tinero nila for gaming. Syempre yung battery, napakakunat. And pag maglalaro kayo dito na matagal, hindi naman po kayo mangangawit or mahihirapan kasi hindi naman po mabigat etong si Poco M7. Tapos yung charging rate nito, okay naman. At least yan na talaga minimum. 33 watt fast charging rate ang pwede nating ma-offer dito sa Poco M7. 1 hour 30 minutes mo full charge na yung 7,000 mAh niya sa 33 watt fast charging. Again, pag palaki ng palaki yung battery, dapat pinapalaki rin nila or pinapataas nila yung charging rate na which is dito naman nila in-offer sa Poco M7. Again, sa battery na 7K, at least minimum na dapat talaga natin makuha na fast charging rate is 33 watts na meron po dito sa Poco M7. And syempre, meron din siyang water protection. Kaya, kumbaga, pag gagamitin nyo to as a navigating tool, na perfect talaga itong i-recommend sa mga motor taxi riders natin. So, sa mga nanonood na ang trabaho nila is for yung tool nila is smartphone, maganda pong i-recommend to kasi marami tayong mga consumers ngayon, yun nga, ginagamit nila talaga, primary equipment nila sa trabaho is smartphone. Take it for example, mga online sellers, motor taxi riders natin, delivery riders, and for business, pwede rin ito, kumbaga, meron itong mapoprovide sa inyo solid battery performance. And pag kunyari ginamit nyo to as a navigating tool, no worries pag naambunan to or naulanan na, natalsikan, meron siyang water protection. Pero once na na-dip to sa tubig, siguro mga 30 seconds, 1 minute, there's a possibility na ma-compromise yung loob niyan. Pero kunyari nahulog nyo siya sa tubig, tapos na pick up niya naman siya agad, yung water protection niya siguro nandun pa or magagamit nyo pa. So, yun mga ka-J-Vlog, nakakatuwa na itong si Poco M7 is
kumbaga, isa sa napakasulit din na smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayon 2025 sa ng mga nagtatanong, Lods, ano ba? Sulit ba talaga to? The quick answer dyan is yes. Sobrang sulit ng Poco M7, kaya wag na kayo magdalawang isip pa, hanggang mura dito sa ating View products. Bumili na kayo netong smartphone na to, hindi kayo magsisisi dahil sobrang mura lang po neto sa online. Meron pong special voucher na naghihintay sa inyo. Abangan nyo lang po yung review and yung game test natin sa Poco M7.